Sa itsura pa lang, garantisado na ang lutong at linamnam ng bagnet na ito. Sangkap din ito sa pambatong sisig ng Navotas City. Maghapong walang tigil ang pagpiprito at pagtadtad. Dahil umaabot ng daan-daang kilo ng baboy ang nauubos nila kada araw, abay malupit na bagnet! Hudyat ng pagbubukas ng tindahang ito ang amoy ng pinipritong bagnet. Nung nag-start kami, parang 3 to 5 kilos lang a day. Tira pa yun, natitira pa. So ngayon, laki na ng difference, naging 250 kilos na siya. Sobrang layo na hindi ko rin nakalain na aabot sa ganun. Sa dami ng bagnet na kanilang niluluto, nagtayo na sila ng hiwalay na production area. 5 taong nagtrabaho si Melvin at kanyang asawa sa Italian restaurant sa Cayman Islands. Na-adapt ko sa kanila yung mga quality talaga ng pagkain na dapat kahit gaano kang ka-busy, kahit gaano kang ka-ano, dapat hands-on ka talaga. Para yung service hindi nababago, yung quality hindi nababago. Nawalan sila ng trabaho at piniling magnegosyo sa bansa taong 2021. Ang naitabi nilang 15,000 sa pangingibang bansa, ginamit nilang puhunan. Panga siya ng baboy, so part siya ng muka. So ito po yung ginagamit namin pang bagnet tsaka pang sisig. Hindi siya sobrang taba, hindi rin siya sobrang puro laman. Matapos malinisan ng baboy, pakukuluan ito sa pressure cooker sa loob ng mahigit 1 oras. Hindi raw nila sinasangkapan ng karne. 3 sa 5 kalan nila ay demantika o ginagamitan ng used oil mula sa pinagprituhan ng baboy. Siguro sa estimate ko mga 15,000 a month. Yung natitipid ko kung bibili ako ng gas. Kaya malaking bagay siya. Ang napalambot na karne ng baboy, piprituhin hanggang maluto. Para sa akin, nagpapalasa sa kanya yung used oil na gamit namin from pork oil. Galing dun sa niluluto rin namin na baboy. Kapag naluto na ang karne, dadali na ito ni Melvin sa kanilang tindahan kung saan piprituhin ito sa pangalawang pagkakataon. Paraan daw ito para mas lumutong ang bagnet. Ipinangalan ni Melvin ang kanyang tindahan sa kanyang tatay Mutik. Dati na rin daw kasi nagkakarinderya ang kanyang magulang na kilala na sa kanilang lugar. Di tulad ng ibang kainan na minsanang hinahalo ang sisig, dito kina Melvin tinatadtad at hinahalo lang nila ito tuwing may o-order. Kapag ginawa mo siya ng maramihan, parang malabsa siya na mamantika, nagiging mamantika siya. Tsaka sa dami ng sibuyas, kumakatas kasi yan eh. Napag-aralan ko na siya na yun yung pinakamasarap na ratio ng balat, ng taba, yung dami ng laman. Parang yun yung pinaka-the best na dami. Sibuyas at siling berde lang ang inihahalo ni Melvin sa kanyang bagnet sisig. At tinitimplahan ng kanilang special sauce na 6 na buwan daw ang inabot bago na perfect ang timpla nito. Ang dami nag-aano sa amin ng ingredient eh. Nanghihingi, nagagalit pa nga, hindi nyo madadala sa langit yan, ba't nyo pinagdadamot? Kaso, ganun talaga, parang respect na lang dahil pinaghirapan namin yun. Tanging sisig at bagnet lang ang binebenta ni na Melvin. Ang habol ko noon na once na ang tao may naisip na sisig dito sa Navotas, sisig ni Mutik agad, yun ang habol ko, sisig ni Mutik agad yung papasok sa isip nila. Kung yung binebenta mo is talagang alam mong masarap, so talagang tatangkilikin siya, so makikilala ka doon. Ayan ako mga kapuso, dumayo tayo dito sa Navotas City dahil may nabalitaan ako na may napakasarap daw ho ditong sisig bagnet. Ayan. Yan daw ho yung mga pinagmamalaki ng mga taga Navotas dahil talagang dinadayo daw ho ito dito. So sobrang sarap. Ang balita ko rin na daan-daang kilo ng baboy ang nagagamit araw-araw. Totoo ba daang kilo ng baboy nagagamit? 200 to 250 kilos po. A day? A day po yun. Nade-distract ako sa paggagayat ng ano. Yun ay sisig. Opo, yan. Sisig ayan po na. Ayan, tinitimpla ni Melvin yung ano. Bakit sisig ang naisipan nyo? Nahilig ka? Opo, una-una mahilig ako sa sisig, ma'am. Pero una pares talaga naisip ko eh. Kaso parang mas marami may pares. So sisig. Yun. Ito isa order.
Opo, ito 65 pesos po yan. Yan. Guys. So, good for ano na siya. Mura naman pala. Yan, mabili po to sa mga nagla-lunch. Oo sa mga naman. break time. 65! Opo, yan. Ay, mura na. Sa mahal ng bilihin ngayon eh. Talaga. Tapos ang rice niya talagang yung isang tasa talaga eh, no? One cup po. Solve na naman tayo. Ang sarap. Ang sarap nga. Ang lutong. Ayun na naman. Wala mo akong sabi kundi masarap, 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 masarap. Actually, ang sarap ng sauce nila gawa nila Melvin. Masarap nga naman talaga. Talaga yun yung nagbigay buhay. Dahil bestseller ang kanilang bilao set na pinagsamang sisig at bagnet, kailangan natin itong ipatikim. Bagnet sisig, dito si Mutik. Ayan. Sige, tikam tiyan. Tikam na si Ma. Ano, ito yung sisig. Yan yung sisig. Ano? Wow, yan. Oh. Sarap naman. Pareho kami yung reaction, di ba? Masarap nga. Kaya, tikman mo naman to. Ano po ba yan? Sisig, nakain ka? May heart ailment po ako. Pwede. Pwede. Amoy mo na lang. Ay, masarap. Nakakatakam. Hindi pwede. Pwede. Pero sa amoy. Partido. Sa amoy. Amoy. Pasado. Pasado. Ano lasa? Ano masasabi mo? 1 to 100. 100. Masarap naman talaga. Kasi talaga, walang kaduda-duda. Taob daw ang mga kawali araw-araw dahil sa mainit na pagtangkilik ng kanilang mga parokyano. 2 beses na binisita ng mga munisipyo dahil meron daw nagrereklamo sa kanila na wala na madaanan. Hopefully, makahanap kami ng mas malaki para din mas bumilis yung galawan namin dahil masikip na kami doon eh. Hindi raw kakayanin ni Melvin ang negosyo kung wala ang kanyang asawa. Kahit inalok daw silang dalawa na bumalik at magtrabaho sa ibang bansa, mas pinili na nilang manatili rito. Bukod sa negosyo, mas natututukan din ni Melvin ang pag-aalaga sa kanilang anak. Ang saya kasi tumatakbo na yung anak mo. Kaya ayun yung nagpapigil sa akin bumalik. Ginawa raw itong inspirasyon ni Melvin para mas pagbutihin ang negosyo. Ngayon, kumikita kami ng 200 to 250,000. Kung gaano yung dami ng kilo ng baboy namin, yun yung kinikita namin. Nakakaiyak na lang din dahil sa tuwa, dahil kasi ito, nandito na kami, may nasimulan na kami. Tinangkilik na rin ng mga tao, nakilala ng mga tao. Sa 3 taong pagnenegosyo ni Melvin, nakita niya ang halaga ng pagiging tutok sa lahat ng bagay. Kahit na kumikita ka na, may mga tao ka nang pinapasahod, sila na yung gumagawa ng dati mong ginagawa, mahalaga pa rin yun, nandun ka pa rin, tinututukan mo sila. So yun, mas mababantayan mo yung quality. Oras ang binibilang para ma-achieve ang tamang lutong at sarap ng bagnet. Tulad ng pagninegosyo, hindi rin minamadali ang mga bagay. Sa tamang timpla ng sipag at tiyaga, matitikman din ang biyaya.